Ela, ngayong araw ang opisyal na pag-uusap o pagpupulong sa pagitan ng liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kasunod ito ng palit liderato sa Senado. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pag-uusapan nilang dalawa ni Senate President Francis Cheese Escudero. O ayan, yan ang, ito ang unang pag-uusap ng mga head waiters. Ay, ng mga head ng mga legislative department, si Senate President aka waiter, Cheese Escudero, at si Speaker aka Tambaluslos Romualdez. Ayan. Ayan, mag-uusap. Ano kaya pag-uusapan nitong mga ito? Paano natin pagsisilbihan ng maayos ang First Lady? Sinong kukuha ng baso na inumin ni First Lady? Ay, nako. Sige, ano pag-uusapan nyo? Sige, pakinggan natin ang papag-usapan nilang dalawa. Ba't kailangan pa mag-meeting to? Ang priority legislative agenda. Anya ko mo may bagong leader na ang Senado. Hoy, ang priority nyo, hindi yung PI ha? Cheese Escudero. Babantayan ka namin, aaraw-arawin ka namin. Pagka PI ka ng PI, ka ng PI na, ka ng PI na, ka ng PI na, PI na, PI na, tigil-tigilan yung pagka-PI na yan ha. Pakanani tambaluslos yan, baka utu-uto ka ha. Wag kang utu-uto, baka gawin kang tagahawak ng baso niyan si tambaluslos ha. Wag po, ayaw po ng mga Pilipino sa lintik na PI na yan ha. Ayaw namin ng tsacha. Ayaw namin hanggang malaki ang tiyan ni Tamba. Okay? Tigil-tigilan niyo yan, tsa-tsa na yan. Baka may mga bagong prioridad ito. Ito ay kahit na natapos na ng House of Representatives ang priority legislation at SONA measures ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago pa ang Sine Die adjournment. Gate nito, handa naman itong pakinggan ang prioridad ngayon ng Senado sa ilalim ng bagong Senate President. Closed door ang meeting ng dalawa sa isang lugar sa Maynila. Yun, ako, closed door. Inuman ba yan? Ha? Hindi, ako nagtatanong lang kasi sabi ni Sir Jason sa mahilig ka raw sa alak eh. Ha? Kasi mahirap. Kasi ang susi mo daw alak. Closed door meeting. Kung may alak yan, delikado. Ha? Baka pumayag ka ng pumayag sa katarantaduhan ng mga yan dahil may alak. Tatandaan po natin, wag pong kakalimutan, etong pangaral na ito ay hindi lamang sa kababaihan, pati sa mga opisyal. Pag may alak, may balak. Ha? Ingat po tayo dyan. Totoo po yan. Proven po yan. Ha? Nako, wag tayo magmalinis. Alam natin to mga kalalakihan. Kahit kayo mga kababayan, alam nyo yan eh. O yung iba nga sa inyo, naglalasing-lasingan pa. hindi man lahat ha. Totoo yan. Ha? Pag nag-date kayo at may alak agad, nako, first date nyo alak agad, nako, delikado yan. Ha? Delikado. Unang meeting may alak agad, delikado yan. Ha? Pero ang una nyong date ay Starbucks, kape, at McDonald's. Ayan, lihiti mo yan. Matino yan tao na yan. Bakit? Starbucks lang eh. Walang balak yan. Tapos McDonald's, hindi pa kitang ano yan. Hindi pa kitang tao yan na nagmamayabang. McDonald's lang eh. Ha? Tatandaan nyo ha. Alalahanin nyo yung mga date ninyo. Yung date ninyo na may alak agad at hindi kayo sa Starbucks dinala, delikado. Delikado. Ang first meeting, pag may alak, Cheese Escudero, may balak. Ingat po tayo. Closed door meeting, delikado yan. O malapit sa Malacanang. At dakong alas 11 ng umaga ito nagsimula at sa kasalukuyan ay nag-aabang tayo ng updates kaugnay ng pagpupulong sa pagitan ni na Speaker Romualdez at Senate President Escudero. Balik sa iyo. Yan ha. Ingat po kasi sabi rito ha. May nagkomento, Coach Oli, basta inuman may balak yan. Naku, huwag kayong magpapakaliwala sa mga kalalakihan. Basta may alak yan, delikado yan. Delikado. Sabi naman dito ni Yoli Ben, correct ka, alak, delikado. Yan. Alam nyo na ha, delikado. At, siyempre, lalo na kung may hindi lang alak, ay kung may cocaine pa, naku, delikado yan.
Delikado. Delikado. Mas lalong delikado. Pag may cocaine, may promotion. Ay, nako, delikado. Pag nako. O, next tayo. Eto naman. Ha? Naaalala nyo si Katapang? O, si Katapang. O, sino hindi nakakaalala kay Katapang? Meron na naman pakulo. Magiging testigo raw. Si Katapang. Naalala nyo? O, yung nailagay lang sa pwesto dahil kay, ay wala namang credentials yan. Nagdelikado pa nga ang SAP dyan, di ba? Naalala nyo si Katapang? Nailagay sa pwesto yan lang dahil kay Boying. O, eto. Pakinggan natin, ha? Testigo ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan sa extradition hearings laban kay dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arniteves Jr. sa Timor-Leste. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, kabilang sa kanilang possible witnesses sina dating Supreme Court Associate Justice Francis Ardilesa at Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. Nako. Sila Sila daw ay titistigo laban kay Tebes. Ano naman ititistigo ninyo? Ititistigo daw na walang karahasang, walang political nangyayari dito kay Tebes? Talaga lang? Do you honestly believe that? Na hindi lang napupolitika? Na hindi delikado ang kalagayan ni Tebes dito? Sino namang gago maniniwala dyan? Di ba kayo nanonood ng TV? Si Pastor Kibuloy nga religion, pinag-initan. Si Tebes pa kaya? Hindi kayo maniniwala? Sigurado ka dyan, Katapang? Pag-iinitan nyo na naman si Tebes, nautusan ka na naman ng amo mo. Asan na ba yung amo mo? Siya ba ay sekretary pa? Kung sekretary yan at may binabayaran pa yan ng taong bayan kung sekretary yan, ba't hindi na natin nakikita? Dati ka daldal araw-araw sa TV? Ano na naman itong pakulo nyo kay Tebes? Hindi ba kayo nanonood ng TV? Puro ata mainstream media bugok ang pinapanood nyo kaya hindi nyo alam ang totoong kalalagayan ng bansang Pilipinas. Napakadelikado na nga ito sa ordinaryong Pilipino ang Pilipinas ngayon. Yung pa kaya mga politiko? At lalong-lalo na si Tebes? Wow, Amnesty Commission Chairperson Leia Tanodra Armamento at Presidential Human Rights Committee Undersecretary. Sino? Baka tsugi na? Tsugi na ba daw yun? Hindi. Sabi ang balita ko, may sakit. Pero hindi pa naman tsugi. Huwag nyo naman patayin si Boying. Ayaw naman natin ng ganun. Huwag ganun. Get well soon po kung kayo tunay na may sakit. Nonoy Katura. Ang mga ito ay inaasahang magbibigay ng testimonya. Hoy, nasa ICU sa Asian Hospital, Social, Asian. Malapit kami dyan. Dyan lang yan sa Alabang. Puntahan kaya natin. Pwede kayang dumalaw, Jeb Rivera? Nasa ICU sa Alabang? Sa mga aligasyon ng poor human rights protection sa Pilipinas, kawalan ng patas na paglilitis, banta sa seguridad at pangambaan ng torture. Ang pahayag na ito ng DOJ ay kasunod ng mga sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio na bukod sa kanya, titestigo umano para kay Tebes sina dating Commission on Human Rights Commissioner Wilhelm Soriano at dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Ayan. Yan yung mga titistigo. Abangan natin. Tingnan natin kung sino ang mananaig sa katotohanan. Kasi alam nyo, talagang nawawala na ng konti yung issue sa kay Guo. Talagang umahanap sila ng ito po hindi ako nagsabi nito. At pinakita ko sa inyo, yan po ang sinabi ni Tatay Digong. Nakita nyo naman po na gusto nilang pagtakpan yung kanilang pagnanakaw, gusto nilang pagtakpan yung kanilang kahinaan, yung kanilang pagiging weak.
Yan ang mga gusto nilang pagtakpan. Kaya sila gawa ng balita. Isusunod, pasundot-sundot, etong nangyayari kay Tebes kasi tapos na yung kay Guo, tapos gagawa sila ng balita bukod dito sa nangyari sa KOJC. Yaan po ay malinaw na ang ginagawa sa KOJC ay para pagtakpan nila yung baho nila, yung pagnanakaw nila. Kaya kung ano-anong balita. So gagawa naman sila. Anong testimonya makukuha mo kay Katapang? Diba? Ano? Eh di natural, papanig at papanig lang yan. Eh, nasa posisyon ba yan kung hindi sip-sip kay Boying? Net Fernandez, shout out. Di ba? So alam na alam natin yung mga galawan ng mga ganito. Ha? Wag po kayong, si PRR, di po ang nagsabi yan at titingnan natin yung eksaktong sinabi niya patungkol dyan sa garapala na yan. Sabi niya, pinagtatakpan niyan dahil sa korupsyon. O di ano pa yan? Pagnanakaw. Mga magnanakaw talaga eh. Lahi ng magnanakaw. Incompetence. Pagiging weak. Mahinang tao, mahinang lilalang. At mapang-abuso sa otoridad. Mapang-abusong otoridad. Mapang-ubusong sa kanilang kapangyarihan. Kaya gumagawa sila ng kung anong-anong balita.